beloved, Boss Mike, Cervera. Diyos ko! Ano ba? Wag nyo ngang wag nyo ngang, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, eto na mga kababayan. Nako. Huwag kayo masasaktan ha? Baka masaktan kayo, magalit kayo sa akin. Ayoko na may nagagalit sa akin. Oh. So, alam nyo kasi ganito mga kababayan. Normal lang kasi. Normal o tanggap naman ng lipunan na natin. Kaya lang yung iba, syempre yung mga tao na medyo konserbatibo, hindi nila tanggap yung pagiging babaero, hindi nila tanggap yung maraming asawa, hindi nila tanggap yung marami kang chicks, 'di ba? Pero tandaan nyo, ang lalaki ay lalaki. 'Di ba? Wala tayong magagawa doon kapag lalaki. Oh, sino ba naman ang ayaw kapag kami magandang babae sa harapan mo? Oh yeah, palo. 'Di ba? Kung papayag naman. Oh yeah, palo. Kung bibigay naman. Palo. Kung okay naman ang offer. 'Di ba? Pero so eto na. Normal lang 'yan kasi hindi lang naman ang nai-issue ngayon kasi 'di ba? Pero eto, doon muna tayo sa mga usapin tungkol sa, alam niyo 'yon, pagpapabaya sa anak, pagpapabaya sa asawa, pananakit ng babae. 'Di ba? Alam niyo mga boss, sa atin, sa mga Pilipino, hindi naman na ordinaryo, hindi naman na bago yung merong lalaki, may anak sa iba, yung iba nga proud na proud pa, 'di ba? Oh yeah, palo. So ito na mga kababayan. Balik na tayo sa topic. Normal lang kasi, hindi naman normal, parang okay, yung iba kasi okay na sa kanila, yung lalaki, maraming asawa, 1, 2, 3, ganon, 4, 5, mabot ng 5? Diba? So, kung meron kang isa, meron kang dalawa, parang okay pa no? Pero kapag minsan, malupit pag umabot ng 5. Tapos madadagdagan pa. Palo. Diba? So, hindi na magiging yun. Parang sobra naman. Paano pag pinakasalan lahat? Ay, mag-Muslim ka na lang tulad ni Robin. Diba? So, yun na nga. No? Hindi lang naman dun kay Idol na i-issue yan. Kasi hindi naman diba? Hindi na, tawag dyan? Hindi na kaila na talagang nai-issue sa nag-asawa ulit, 'di ba? Nagkaanak, yung anak natiis na hindi man lang 'di ba? Sinilip, 'di ba? Ng mahabang panahon. So alam nyo mga boss, ako din. Alam nyo mga boss, marami akong anak. Opo, inaamin ko rito. Sabi ko sa inyo, ang buhay ko dahil totoo ko. Open book ako. Ha? So eto na. Ulitin ko, hindi lang naman si Idol Rapi yung nahaharap ng ganyan. Marami pa diyang iba. Si Erap, 'di ba? Daming asawa, daming anak. Ramon Revilla Sr., 'di ba? May ganyan, 'di ba? At syempre, hindi papahuli diyan si Idol din. Idol ko 'to. Pasok! Karapatan ay pinaglalaban ng Kilala niyo yung nagsasalita? Kilala niyo yung nagsasalita? Diyos ko. Hinukay ko pa to sa baol, ha? Para maging maliwanag ang paliwanag. Aminado sila, hindi in denial. Diyos ko, si Dolphy. Di ba? Pero alam nyo kasi, iba po kasi kapag privado ka. Sabagay, si Dolphy, artista. Talagang pinag-uusapan ng tao. 'Di ba? Pero pag kasi naging politiko ka, pag pumasok ka sa politika,
talagang ano uungkatin ka 'di ba? Aalamin lahat kasi gusto ng mga Pilipino maging magandang halimbawa ka sa pinamumunuan mo. Gano'n po 'yun. Oh, hindi po puwede na sige-sige ka pa rin. Oh, ibang usapan na 'yan kapagka pulitika. 'Yun, tama si ano, alam mo matalino 'to. Bakit hindi niyo gayahin 'tong ganitong pananaw? Oo, ni kaayo. So eto na mga kababayan. na ipinaglalaban ng babaeng naanakan umano ni Manny Pacquiao. Pero si Os! Ayan Alam nyo, sige, tuloy muna natin to. Basta, kilala nyo to, di ba? Si idol din to Alam nyo, idol ko yan. Oo, idol ko to. Gawin kaya natin ng ano? Gawin kaya natin. Parang may bumubulong sa akin. Oo, okay. Eto na. Pasok. daw pera kundi karapatan ang ipinaglalaban ng babaeng naanakan. Ano? Ulitin mo nga. Pasok. Hindi lang daw pera kundi karapatan ang ipinaglalaban ng babaeng naanakan umano ni Manny Pacquiao. Yan. Pero si Pacman, sinubukan na raw kunin noon ang kustodiya ng bata. Yan. Narito po ang part 3 ng eksklusibong report ni Renz Ongkiko. Wait, mga kababayan. Putulin muna natin dyan. Ha? Mga kababayan, ha? Ay, nako. Idol natin si Pacman, pambansang kamao yan. Huy! Boss, ano, ha? Yeah, palong-palo. Sabi, Boss Mike, supporter nyo ako. Kalaban natin sila Kibuloy at sila Robin. Doon, di ba? Di doon tayo magkakasundo, di ba? Hindi porke salungat ako sa isang opinion ninyo, aawayin nyo na ako. Ganon din sila, Melo, sila Boss Kaayo, sila Boss, Libayan, sila Attorney Libayan, di ba? Sila Boss Lona, sila Mark Reacts, di ba? Yung mga nandiyan dyan, kung sino-sino pa. Di, hayaan natin, di ba? Tapos doon tayo sa pagkakasunduan natin. Tapos magtawanan lang tayo, ganon. Di ba? Ang problema sa mga Pilipino na kapag ka nagkagalit na sa isang opinion, habang buhay nang hindi nagkakabate. 'Di ba? Kahit magkamag-anak, 'di ba? Pepersonalin na, 'di ba? Ito na nga si Manny Pacquiao, ayan May hambing natin sa nangyayari ngayong issue ni Idol. Rapi Tulfo, 'di ba? Ihambing natin, ha? Nako. Okay, tuloy na natin 'to. So ito na nga ito yung na ni Idol Manny, ha? Tapos na Jontis, ganon, ha? Aaway-away sila. My God. Mag-end live na lang kaya tayo. Naloko na. Mag-end live na lang tayo. Diba? Loob po yata yun. Tinatayang mahigit 2 milyon na raw ang nabibigay na sustento ni Pacman. Pero hindi lang naman daw ito ang habol ng mag-ina. Gusto ko pong Payat yun. 2 milyon, payat yun. Promise. Payat yun. Oo. Payat yun kasi titignan nyo yung estado ng magulang. Kung pagbasihan natin yung estado ng magulang, halimbawa, yung tatay pumapasok na minimum lang yung sweldo. Alam nga, hanapan nyo ng milyon, di ba? Pero kung nakikita nyo naman na, di ba, bongga, may kapasidad, kaya, bakit hindi? Kung naibibigay sa ibang resulta ng kadyot, di ba? Bakit hindi maibigay sa lahat? Di ba? Bakit hindi maibigay sa lahat? Ganon yun, mga kabaw. Kalmahan mo topic natin, boss. Magpapatawag ka na naman ng meeting. Ay, syempre, di ba? Ayun, nandiyan na si Banat Boy, na isa rin chismoso. Ito na. Ganon yung mga boss, ha? Huwag nating palalimin kasi ang magpapaliwanag lang tungkol sa mga batas-batas, yung mga marurunong, yung mga nag-aral neto. Pero alam nyo, kasi naging naging opinion ko lang sa sarili ko, common sense lang lahat yan. Di ba? Kayo ba, kung kayo ang anak, halimbawa,
Kayo ang anak. At anak, sabihin na nating anak kayo sa labas. Yung ang anak ni Idol, di ba? Unang pinakasalan, original. Tapos, naaawa ako sa ganun, sa totoo lang. Yung, sorry. Yung aking doon, yung aking pato doon sa anak. Medyo hindi ako tataya doon sa tatay pagka ganun. Kasi pinabayaan mo eh. Nakaranas ng ganun. Although bumawi ka naman, bandang huli, di ba? Pero parang, syempre kung nakukulangan at nagkakaroon ng pakiramdam na may kulang ka bilang ama, hindi yung anak ang mag-a-adjust. Bilang ama, ikaw na yung mag-a-adjust para sa anak mo. Ikaw yung umalam kung ano yung pinagkakaganyan niya. Ano yung pinagngangawa niya? Ano yung pinagdadaldal niya? Ano yung kinakalat na yan? Ganun yung mga boss. Hindi yung anak ang aalam sa ama. Di ba? Di ba? Kayo, tayo, di ba? Mga magulang tayo. Gusto natin parehas ang ibigay natin sa mga anak. Napakasama nyo namang ama. Kung gusto nyo, mamili lang kayo kasi yung nanay hindi kayo nasarapan. Tapos doon sa masarap, iba. Magkaiba yun. Diba? Magkaiba yun. Ano yun? Favoritism? Dahil masarap yung isa. Mas bongga ang ibibigay. Tapos hindi. Sorry, hindi ako nasarapan. Oh yeah, palong-palo. Barya lang. Oh yeah, palong-palo. Diba? Press 1 nga kung nakukuha niyo yung punto ko. Mababaw to ha. Ang babaw-babaw lang, common sense lang ito. Oo. Hay. 40 years old na habol pa sustento, Diyos ko naman. Alam mo, wala naman yan sa edad. Baka nakakalimutan nyo, Pilipino tayo. Yung mga magulang nga natin, matanda na, pero, di ba, kasama pa rin natin sa bahay. Kultura natin yan, mga boss eh. Kultura natin yan. At yung kultura na yan, dapat pinapakita natin sa tao, lalong-lalo na kapag public servant ka. Di ba? Di ba? Public servant tayo, kailangan maging. Alam nyo, bilib pa nga ako kay Robin, walang nagre-reklamong anak. Di ba? Oh yeah, palong-palo. Bilib ako kay Ramon Revilla, walang nagre-reklamong anak. Di ba? Ganun. Walang problema, mambabae ka, mambaganyan ka, mangganong ka. Pero kailangan, maging balansi ka sa lahat. Para walang mag-isplok, walang magsalita, walang magalit, walang pag-umpisahan ng issue. Di ba? Eh ngayon, tignan mo, lumabas yung unang asawa, lumabas yung anak, nagsasalita. Ano isipin ng mga tao? Masisisi nyo ba ngayon yung mga taong nakaka-relate dun sa dinanas nung mag-ina? Hindi nyo masisisi yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo masisisi yan. Oh, masisisi nyo? Masisisi nyo anak kung bakit ganun? Di ba? Hindi. Mamaya maglabasan pa yung iba. Di ba? Basta mga kababayan, ulitin ko yung pato ko para dun sa anak. Ngayon, dun sa mag-asawa, siguro kanila na yon kasi wala naman tayong kinalaman dun sa babae tsaka kay lalaki kung ano talaga yung ano nila, 'di ba? Maaaring ganito yung sinasabi ni babae, maaaring ganito yung sinasabi ng lalaki, 'di ba? Pero bilang naging mag-ex, hindi natin alam yung totoo, 'di ba? Pero dun sa anak, dun ako. Yung pato ko lalagay ko dun sa anak. Oh. Kasi hindi ho ako ganun. Hindi ako ganun. Maniwala kayo sa akin. Oh yeah, palong-palo. Nikki Cruz.
kayo. Ano? Kaayo, walang magkakagusto kay Melo. Bakit? Pangit ba si Melo? Uy! Paano magkakagusto, pambihira? O yan na si Ako'y Cagayano. Dapat talaga, yung anak na lang, di ba? Mga boss. Kahit, eto naman kahit na anong mangyari, kahit maghiwalay kayo, kahit anong galit nyo sa isa't isa ng naging karelasyon ninyo, huwag nyong idadamay yung bunga, yung anak ninyo. Promise. Hindi ako bibilib pagka ganun. Hindi ako bibilib. Oh yeah! Marikoy! Opo. Huwag mo na i-check, Boss Mike. Masisira lang araw mo. Sabi ni Francis A. Ano? Talaga ba? Sabi ni Anino TV, +1 ako dyan. Alam nyo, pwede nyo akong itama. Pwede nyo akong, sa mga pananaw ko kasi nadanasan ko yan. Yung hindi na kayo magkasundo nung jowa nyo, asawa nyo, 'di ba? Pinipilit nyo na lang, ang hirap nun. 'Di ba? Kasi totoo naman minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, 'di ba? Pero tandaan ninyo, sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, meron niyang nakaakibat na susunding panuntunan na nakapaloob yung kasal ninyo, yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa sa batas. So, masalimuot, di ba? Ngayon, okay, given. Hindi na kayo hindi na kayo magkasundo. Pati ba naman anak, idadamay natin? Pati ba naman anak, nangyari kasi sa akin yan. Promise. Alam niyo, hindi ako makatulog. Yung panganay ko, hindi ako makatulog. Ganon. Naiiyak tuloy ako. Mawalang iya kayo. Oh yeah! Palong-palo! Ang hirap ng ganong pakiramdam. Kasi mapagmahal po ako sa anak. Totoo lang. Alam niyo yun. Hindi ako makatulog. Iniisip ko lagi, sitwasyon niya. Nakakakain ba ng tama. Ganon, di ba? Tapos, syempre, sanay yun na naka-aircon, naka-lahat, di ba? Kasi pinagsisikapan mo bilang ama na maibigay mo yung pangangailangan ng anak mo, di ba? Kasi mahal mo, di ba? Kasi galing sa'yo. Yun po yun eh. Pero, drama! Anino, tumigil ka dyan ha? Pero kasi, sa atin, sa Pilipinas, ngayon na lang naman yan, kailan na lang naman yan na uso na pati babae nagtatrabaho. Mas kultura natin na ang lalaki talaga yung nagtatrabaho, di ba? So, dapat, ikaw na lalaki, itaguyod mo yung pamilya mo. Taguyod mo, liting ko, anak, napaka-importante ng anak. Anak. Mga boss. Yun ang importante. Anak talaga. Tulad nito, si Manny Pacquiao, medyo, alam nyo, bakit parang yung iba kasi, mga boss, na nagkaanak sa labas, parang kinakahiya nila. Alam niyo, wala akong bilib sa ganun. Maikli lang ang buhay ng tao sa mundo. Napakadali lang, di ba? Ngayon, nagsasalita tayo dito. Ngayon, nandiyan dyan, nagko-comment kayo. Baka mamaya, di ba? Habang natutulog kayo dyan, wag naman sana. Dalawin kayo ni Kalawit. Di ba? Oh yeah! Palong-palo! Hindi natin masabi. Kaya, ano ba ang purpose ng buhay natin? Ito, kaya ako nasasabi to kasi, naranasan ko, mga boss. Naranasan ko. Diba? Ang hirap. Totoo yun, mahirap talaga magpakatatay. Pero kung gagawin ninyo, napakadali lang. Napakadali lang. Opo. So, tuloy na natin ha. Usap-usap na lang kayo. Bati-bati na tayo. Peace. Sabi nga ni FLM, peace na tayo. Diba? Peace na tayo. Tuloy na natin to. Maging legal lahat na nasa kasulatan para po talaga mabigyan ng pangalan at saka ng karapatan ng isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano kung dumating yung punto, wala na ako? Yun. Lilingunin pa ba siya ni Manny? Lilingunin pa ba siya ng kung sino?
Eto na nga mga boss, no? Eto yun na. Obligasyon din ng isang ina. Ha? Isang ina na ipaglaban yung anak. Tama ba? Kayo, nandiyan dyan kayo. Sang-ayon ba kayo? Kayo yung anak ninyo. Eto nga, hindi bunga ito ng pagkakasala eh. Yung kay idol natin, bunga ng legal na pagmamahalan. Diba? Legal na pagmamahalan yun, mga boss. Pero ito, bunga ng pagkakamali ito. Pero pinaglalaban nung nanay, yung kanyang anak, yung karapatan ng anak niya doon sa tatay niya. Bilib ako sa magulang na ganon. Bilib ako sa nanay na ganon, boss. Bilib ako sa nanay na ganon. Paglaban mo yung karapatan ng anak mo, sa alam mo naman totoong tatay. 'Di ba? Oh, kita nyo. Ako bilib ako doon. Paglaban mo kasi syempre Manny Pacquiao 'yan, anak mo 'to. Meron kang karapatan doon sa tatay mo. Maaga pa lang na-settle ko na yung mga anak ko. Lahat. 'Di ba? Lahat sila settled ko na. Kasi ako tulad mo, mag-isa na lang ako sa buhay ko. Hindi. May kanya-kanya na silang may sarili silang Nasama-sama sila. Ayan sama-sama sila. Iba-iba pero sama-sama sila. Oh, may sarili silang bahay, 'di ba? Oh, kapag every Sunday, walang pasok, pupuntahan nila ako, 'di ba? Oh. 'Di ba? Ganon. Kikita kami. Kapag natripan ko na tara, travel tayo, punta tayo Europe. 'Di ba? Syempre, bilang tatay, alangan naman isa lang ilibre mo. Alangan naman dahil yun mas matanda at may trabaho na, sasabihin mo, "Oy, dahil may trabaho ka na, dapat may ambag ka." Hindi po ganon. Kasi bilang ama na may kakayanan ka naman, 'di ba? Para maramdaman nila na pantay-pantay yung pagtingin mo sa kanila, dapat pare-parehas. Ngayon, pag binigyan mo ng pang-shopping, ganon, dahil mas matanda, syempre doon na magkakatalo yon. Alangan naman yung bata, parehas ng pang-shopping ng matanda. Mas malaki yung pang-shopping ng matanda. Dahil yung bata, ang gusto lang naman yan gusto ko ng ganitong laruan, 'di ba? Yung matanda, bibili mo laruan? Hindi. Bibili mo yan ng syempre gusto niyan yung mga mga bag, 'di ba? 'Di ba? Ganun. Yung mga syempre gusto niyan yung mamahalin. Ganon. Ngayon, dahil meron silang pinagkakakitaan na, bahala sila kung ano pang gusto nilang at least na ibigay mo, naramdaman nila na may tatay ako. 'Di ba? May tatay ako. Iba 'yon kasi yung trauma, yung dala-dala na habang lumalaki ka, na wala kang kinikilalang tatay, malaking kawalan sa pagkatao mo 'yon. Oh yeah! Palong-palo! 'Di ba? Malaki. Alam nyo, siguro kayo hindi kayo na namulat kayo na may tatay kayo, kompleto kayo. Pero yung mga tao na naghahanap ng tatay, ng magulang, naisip nyo ba yung trauma na dinadaanan nila habang papalakas sila, habang naghahanap sila ng tatay na kung saang lupalop naroon, na hindi alam kung nasaan, boss, malaking kawalan sa pagkatao ng isang tao yun. Oh yeah! Palong-palo! Siguro naman sana may matutunan kayo sa akin. Diba? Sorry medyo, sabi ko nga sa inyo, ang pato ko dito, dun sa bata. Siguro dahil hindi kami parehas nung iba dyan, na mga
tatay. Sorry, baka may nasasaktan sa inyo. Importante sa akin kasi yung anak. Kasi nagawa ko. Hindi naman ako mayaman. Pero nagawa ko. Bakit kayo hindi nyo magawa? Di ba? Okay na, boss? Okay? Ha, mga boss? Okay? Nagigets nyo yung gusto kong iparating sa inyo na pananaw? Banat boy, nakakaiyak ka. Ay, boss, ikaw kilala mo ako, di ba? Banat boy, kilala mo ako. Kilala nyo ako. Ano mga boss ulitin ko. Lahat ng sinasabi ko, ayon ito sa mga pinagdaanan ko. Ayon ito sa mga naranasan ko. Kaya kung mali ako sa mga ginawa ko at nasasabi ko sa inyo ngayon, sorry po. Ako na uli umihingi ng paumanin, sorry po. Kung may nakaka-relate dyan at baka mamay nasasaktan ko, sorry po ulit. Naloko na. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ang abogadong tumulong noon kay Bacosa, ang pagbibigay ni Pacquiao ng pera sa mag-ina ay nangangahulugang kinikilala nito ang bata. Lalong didiin si Congressman Manny Pacquiao dahil bakit ka magbibigay ng napakalaking halaga sa isang taong hindi mo naman kaano-ano. Eto yon mga kababayan, kita nyo binibigyan niya pero kapag nag-press release siya, wala daw. No, tinatatwa mo yung sarili mong anak. Diba? Mga boss, bakit kailangan nyo itatwa yung sarili nyong anak? Bakit ganon? So, nahihiya kayo sa kalokohan na ginawa ninyo? O, paano ba? Dahil baka may maibato sa inyo? Parang ganon? Tingin ko kasi hindi. Tingnan ako mga boss, mas lalong maraming bumilib sa akin na mga kaibigan ko nang wala akong tinanggi. Basta ang mahalaga, gampanan mo yung tungkulin mo at obligasyon mo sa mga anak mo. Dahil pag ginawa mo yon, mas gusto ng maraming tao. Mas gusto yon. Diba? At least hindi mo pinabayaan. At least hindi mo tinanggi. Diba? Yun po yun Bakit mo itatanggi? Sarili mong dugo yan. Hay. Ako, bibigay ko yung respeto ko sa ganong mga lalaki. Ibig sabihin, dala nyo yung bayag nyo. Diba? Pinasok-pasok mo yung hotdog mo Nagsiselos nga yung itlog mo Nung ginagawa mo Tapos, pagdating ng wala na. Diba? Si Boss Melz late na. Malaki daw kahihiyan pero nung ginawa, walang hiya. Sabi ni Sancho. Diba? Yun po yun. Sana naman. Diba? Sabi ni sino ba kaaway mo? Ako ba? Alfredo Paleta. Alfredo, ako ba inaaway mo? Ako, nagsasabi lang ako ayon sa karanasan ko dito. Wala akong inaaway, hindi kita inaaway, hindi ko kayo inaaway. Kayo ba nag-aaway o ako inaaway nyo na? Ano daw? Anyways. Sa isang pag-uusap nga raw noon ni Joanna at Pacman, inalok daw ni Pacquiao na isailalim sa kanyang kustodiya ang bata. Sabi niya, gusto mo kunin ko na lang yung bata. Sabi niya ganun, bibigyan niya daw ng magandang buhay. Siya daw magpapaaral, siya daw Sabi ko, hindi naman pwede yun. Siyempre, nanay ako. Sabi ko ganun. Okay mga boss. Ayan ang sinasabi ko. Yung kustodiya ng bata, depende pa rin yan sa pagkakasundo nyo ng karelasyon nyo o nung hihiwalayan nyo. So, bilang lalaki, wala tayong magagawa kung ayaw ng nanay. 'Di ba? Ayaw ng nanay, wala tayong magagawa. Dapat kailangan natin pa rin irespeto yun. Bilang nanay ng bata, hindi lang tayong mga lalaki ang mayroong karapatan dun sa bata. 'Di ba? Kaya nga ako,
Oh, nanay nyo, pumunta dyan sa bahay. Entertain nyo, pasyal nyo, ganon. Oh, minsan nga, nagkikita-kita na sila dun. Magkakaibigan na rin sila. Di ba? Siyempre, sa bagay, tama rin si Pacquiao doon na, ayan, inalok, na gano'n. Hindi pumayag, di ba? Wala kang magagawa, Manny. Idol. Di ba? Wala kang magagawa. Pero, di ba? Nandiyan ba si JC De La Cruz? Late. Wala kang magagawa doon. Yan, si JC De La Cruz. Dati, galit na galit sa akin yan. Ngayon, bati na kami. No? Ayun nga, ayaw eh. Wala tayong magagawa, boss, pag ayaw ng babae. Kasi, babae yan. Dapat, irespeto nyo pa rin. Nanay yan. Di ba? Nanay yan. Tapos bata, di ba? Kailangan, bigay natin yung karapatan ng nanay. Ngayon, kapag sinabi niya, nagkusa na siya, sige, sa'yo na yung baby. Di ba? Okay. Huwag nyo nang hingian na, kukulitin nyo pa yung nanay. Hoy, yung anak mo! Nanay ka rin neto! Magbigay ka ng sustento, nasa abroad ka, ganyan. Di ba? Ayun. Muli, Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Lagi. Opo. At syempre, mahalin natin ang ating bansa. Lagi. Opo, dapat ganun. Tayo maging makabansa. Opo. Di ba? Mike Cervera lang po. Laging nagpapaalala. At syempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike